Nakakabingi ang lakas ng music mula sa car stereo ni Abby. She was driving fast, na tila hinahabol ng kung sino. Nakasanayan na niya ang ganoong pagmamaneho. At 26, maraming beses na siyang nahuli ng traffic police. May time na nakakalusot siya dahil sa suhol. Ngunit, kapag nakakatagpo naman siya ng dedicated sa trabahong pulis, ay wala siyang magawa, kundi ang magmulta. But she took everything easy. She had just finished studying law at naipasa naman niya ang bar exam ng walang kahirap-hirap. Palibhasa ay matalino naman siya. Pero sa kasulukuyan, ay hindi pa niya ibig seryosohin ang kanyang napiling profesyon. For some time, ay gusto muna niyang ipahinga ang sarili dahil masyado siyang na-pressure sa 8 taong pag-aaral ng abogasya. Ano ba? My ears are irritated. Hindi nakatiis na reklamo ng kanyang kaibigan na nakaupo sa tabi niya. Mapilit kang sumama sa akin. Magdusa ka. Nakangiting ingos niya sa kaibigan niyang si Carmi. Kaklase niya ito sa law school. Na sinamang palad na bumagsak sa bar exam, kaya imbis na magtrabaho ay bumalik ito sa review class para sa susunod na bar exam. Kung hindi na ako excited na makilala ang anak ng kaibigan ng papa mo, ay hindi ako mag-aaksaya ng panahong sumama sa iyo. Pa-smid na sabi ni Carmi. God, Abby, kung may sakit na ako sa puso, ay baka matagal na akong inatake dahil sa bilis mong pagpapatakbo ng kotse. I don't want to die. Please lang. Hindi ko pa na ipapasa ang bar exam. Natawa siya. Ang dami mong reklamo. Aniya, sabay tapik sa balikat nito. She was beautiful with round eyes, perfectly pointed nose, red and sexy lips, and rosy cheeks. Her long hair was black and shiny. She stood 5'6". Lubos na sana ang kanyang kagandahan. If not because of her slightly fat figure, she believed that it lessened her sex appeal. And she considered it as one reason kung bakit hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend. Ikaw naman ang mapilit na sumama sa akin. Patuloy niyang sabi. Palibhasa ay gusto mo namang makakita ng gwapo. Gwapo ba talaga ang Carlos na iyon? Curious nitong tanong. Carlos was her dad's friend's youngest son, na isa ring abogado. Nagkibit siya ng balikat. According to Daddy, but I won't believe him till I see the guy. Alam mo naman si Daddy, mahilig gumawa ng kwento. Baka sinabi lang niya na gwapo ang Carlos na iyon para magkakaroon ako ng interes sa proposal niya na pumasok akong assistant ni Carlos. Isang paraan daw iyon to practice my profession para magkakaroon kaagad ako ng experience. Si Daddy talaga. Napailing siya. Siya na nga ang may gustong abogasya ang kunin kong kurso. Siya pa itong mapilit na pumasok akong assistant ni Carlos. Isang lalaking wala akong idea kung ano ang ugali. At pumayag ka naman. Tumaas ang kilay ni Carmi. Akala ko ba'y kakaya-kaya mo ang daddy mo? It's because Dad made a promise na makikipagsundo siya muli sa mami kapag naging obedient daughter ako. Her eyes gleamed with happiness. A year ago, naghiwalay sila ni Mami. Nang walang malaking dahilan, Mom used to think that Dad had a mistress. Dad hated Mommy for being nagger and a jealous wife. Plus ang pagiging madyongera niya. Yun lang. At nag-decide na silang magkanya-kanya. My mission is to bring them back to each other's arms again. At mangyayari lamang iyon kung magsunod-sunuran ako kay Daddy. Nangako siyang makikipag-reconcile kay Mami. Anak pala ng kaibigan ng Daddy mo si Carlos na iyon. Tanong nito. Bakit hindi mo pa siya nakikita? Kasi po, kailan lang naman naging kaibigan ni Daddy ang ama ni Carlos? That time, nasa States pa ang lalaki na iyon. 13 pa lang daw ito nang makapunta sa States para mag-aral.
He lived with her rich grandmother in the States. And take note, he studied law in Boston. He is the youngest of the 3 sons at siya raw ang pinakamatalino. So after 18 years, he finally returned to the country of his birth. Excited na bulalas ni Carmi. Dapat lang talagang ipakilala mo siya sa akin. Baka siya ang pinakahihintay kong lalaki. Flirt, napailing na sabi niya. So, ano naman ang magiging trabaho mo sa kanya? Muling tanong nito. You're really makulit. Hindi ba't sinabi ko ng assistant? Assistant? Which means someone who brings his things? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Someone who answer his phone calls? Alalay? Excuse me. Hindi no. Paingos niyang sagot. He has a secretary to do those stuff. I'm going to go with him to his courtroom hearings. At mamamatay ka ng inggit kapag nakita mo akong aktwal nang humahawak ng sarili kong kaso. Exciting. Napapalatak na sabi nito. I wish I had passed the bar exam. Kaya ngayon pa lang, ay mag-review ka na ng mabuti. Biro niya. If you don't pass the next bar examinations, you will be a law student forever. Hindi naman kalakihan ang opisina ni Attorney Carlos sa 28th floor na Abad's Law Firm sa Ortigas. Subalit malinis iyon at maayos. Magkatabing nakaupo sa visitor's chair ng cubicle ng sekretarya ni Carlos, sina Abby at Carmi, habang hinihintay ang pagdating ng binatang abogado. Na ayon sa sekretarya nito, ay may kinakausap lamang na kliyente sa executive lounge ng building. Coffee? Alok ng sekretarya mula sa desk nito. No thanks. Salubong ang mga kilay na tanggi niya at naiinip na sumulyap sa relo niya. Anong oras darating ba ang boss mo? Tanong niya. Baka abutin kami ng gabi dito. Wala pa siya. For your information, namumuti na ang mga mata namin dito sa kakahintay sa kanya. Siniko siya ni Carmi. Ano ka ba? Pabulong nitong sabi. Kaunting pasensya pwede? My goodness, Carmela. We've been here for an hour now. Naiinis na sagot niya. Niwala tayong idea kung darating pa nga ang hinihintay natin. O hindi na. He's coming. Mariing sabad ng sekretarya na naririnig ang sinabi niyang iyon. Formal na sumulyap ito sa kanila. Gaya ng sinabi ko, may kinakausap lang siya ng isang mahalagang tao. Kung hindi nyo kayang maghintay, pwede na kayong umalis. Paingos na ibinalik nito ang mga mata sa ginagawa. Sungit, nakataas kilay na bulong ni Abby. Ilang sandali lamang, ay iniluwanan ng pinto si Attorney Carlos. Sa tingin ay 5 feet and 8 inches ang height nito. Maganda ang tindig, na nababagayan ang suot nitong Amerikana. Heart-shaped ang mukha nito. May bilugang mga mata at maputi. He was 31 years old, a handsome bachelor. Anna, coffee please. Utos nito pagdaan sa desk ng sekretarya. He caught a glimpse of Abby and Carmi bago ito dumiretso sa sariling opisina na ang paligid ay salamin. Agad ito nagbasa ng newspaper. Sumunod si Ana sa opisina nito at nang lumabas ang sekretarya ay inanyayahan na silang tumuloy sa silid nito. Let's go, Carmi. Anyaya niya sa kaibigan. Ikaw na lang, Abby. Pabulong na sagot ni Carmi. Gwapo nga pero mukhang suplado. Nakakaasiwa. Hey, you promised me na sasamahan mo ako. Paalala niya. I changed my mind. Sagot nito sa kasya itinulak. Sige na. I'll wait for you here. Tutal ikaw naman talaga ang may sadya sa kanya. Ikaw na ang bahala. Taas noong itinungo niya ang opisina ni Carlos.
You may sit down, Attorney Ilustrad. Anyaya ni Carlos na makapasok si Abby. Thank you. Sagot niya at naupo sa visitor's chair na sa harapan ng desk nito. She looked around the office and was impressed. Carlos was a neat man, with an organized desk and a clean room. Tinapos muna nito ang binabasang article sa newspaper bago muling bumaling sa kanya. So you are Mr. Ilustrad only daughter? Tanong nito. Can I see your resume? Come again? Tanong niya. Kahit malinaw naman ang tanong nito. Resume. Tipid na sagot nito. Do I have to show one? Kunot noong tanong niya. Your father is my dad's friend, remember? At hindi naman formal na trabaho ang papasukan ko. I just want to gain experience from you. Hindi niya nagustuhan ang sarkastikong ngiti na ipinakawala nito. The only thing I heard about you is that you're an easygoing woman na hindi alam kung ano ang gustong gawin sa buhay. Saad nito. Really? Napataas kilay siya. You talk too much. I'm the daughter of your dad's friend, offering my time to help you in your job. Free of charges. Ngayon, just tell me if you want my service or not. Pag sinabi mong hindi, ngayon din ay aalis ako at hindi na muling babalik dito. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito na warang hindi nagustuhan ang mga sinasabi niya. Alright, it's a waste of time if I go back home just to get some credentials. Would you mind if I would tell you something about myself? She did not wait for him to answer. I had finished my law degree at the University of the Philippines last October, and where I have been for the past 9 months, Attorney Ilustrad. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Of course, at home. Mataray na sagot niya. Coming for the bar exam. Working 90 hours a week. Sleeping on my desk, eating in the library. Nonsense. He gently ran his finger through his thick hair. God, he was really very handsome. At hindi makakaila ni Abby, sa kanyang sarili na kaagad siyang napahanga ng lalaki. Have you tried observing real courtroom settings during your free time? Pagkakuway tanong nito. I did several times. Mariing sagot niya, sabay irap. In a real courtroom? Yes. Before a real judge? Of course. Siguro naman ay alam mong may mga practicum classes ang mga law students. Napangiti si Carlos. Masyado kang irritable. I'm afraid hanggang courtroom ay dadalhin mo ang ugali mong iyan. Ngayon pa lang ay binabalaan na kita. Attorney Ilustrad, na hindi isang laro ang papasukin mong ito. You're going to work with me as a real lawyer. Ang trabaho ko ay magiging trabaho mo at maging katuwang kita sa mga kasong hahawakan ko. Makahulugang tingin ang ipinukol nito sa kanya. To be a lawyer is a dangerous profession, Attorney Ilustrad. Are you ready to take the risk? Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Back in the States, maraming namatay na abogado bago pa man natapos ang kasong hinahawakan nila. Mariing pagpapatuloy nito. Are you discouraging me? Napipikang tanong niya. Kung ayaw mo akong makasama, just tell me, okay? Hindi ko naman ipagpipilitan ang sarili ko sa iyo. As a matter of fact, ang daddy ko lang ang may gustong pumunta ako rito. I'm not saying anything like that. Ngumiti ito. And before I forget, Miss Ilustrad, if you're really willing to work with me, be sure na available ka all the time. During our free time, we will do some research. Do you have a car? Yes. Fine. I need you tomorrow. May pupuntahan tayo. Tomorrow?
Napamulagat na ulit niya. Yes, tomorrow. Nakangiting sagot nito. Be here at 7 o'clock in the morning. Marami pang sinabi si Carlos na hindi sigurado si Abby kung natandaan niya ang lahat. Tulala siyang umuwi sa bahay nila dahil mukhang mapapasubo siya yata. Agad niyang tinawagan si Roberto Ilostrat, ang kanyang daddy, nang makarating siya sa kwarto. Hello, Daddy. Ano yan ang sumagot ang ama sa cellphone nito? O bakit iha? Excited nitong sabi. So, kumusta ang lakad mo? Dad, mukhang ayoko na yata. Sabi niya. O bakit naman? Aside from mukhang suplado at stricto ang Carlos na iyon, parang napipilitan lang naman siyang tanggapin ako dahil kaibigan mo ang papa niya. And Dad, tinatakot pa niya ako na delikado raw ang trabaho ng lawyer. Mahabang salaysay niya. At natatakot ka naman? Napangiting sagot ng kanyang ama. You know, Iha, nakita kasi ni Carlos na you're taking everything easily. Parang wala kang planong seryosohin ang profesyon mo. Kaya ngayon pa lang, ay inahahanda na niya ang loob mo. But I really don't like working with him, sabi niya. Ngayon pa lang ay alam ko na nang hindi kami magiging komportable sa isa't isa. Imagine, he called me easygoing. I'm sure na ikaw nagsabi niyon sa kanya. Abby, you just met a serious and dedicated man, ani ng kanyang ama. And because you learned that, you develop an opposite attitude. Natatakot ka na posibleng palagi niyang mapuna ang mga hindi ka nais-nais na ugali mo. Dad, can you give me another 1 year to prepare myself? Mahinang tanong niya. Abby, this is a big opportunity for you. Kumbinsi ng kanyang ama. Why not try working with Carlos? I'm sure naman na makakasundo mo siya dahil mabait din siyang katulad ng papa niya. Akala mo lang nasuplado siya dahil hindi mo pa siya nakikilala ng lubusan. Ang mabuti pa ay pag-aralan mong muli ang mga bagay tungkol sa profession mo para kapag kailangan ka na niya, nakahanda ka. But he needs me tomorrow. Seryosong sagot niya. Then fine. Napangiting sagot nito. Mas maaga mas maganda. I heard from his father na may bubuksan siyang kaso. Isang controversial case. Isang kaso kapag naipanalo ni Carlos ay magpapatanyag sa kanya bilang mahusay na abogado. And I'm sure na malaki rin ang maitutulong nito sa iyo dahil marami kang matutunan sa kanya. Napalunok si Abby habang pinag-aaralang mabuti kung itutuloy niya ang pagtatrabaho kay Carlos o itutuloy niya ang pamamahinga sa bahay habang inihahanda ang sarili sa kanyang profesyon bilang abogado. So, when are you going to come here? Napaisip siya. 2 araw pa lang ako rito sa bahay ni Mami. Pagkakway sagot niya. Sa Wednesday pa ako uuwi dyan. Ganoon kasi ang kasunduan ng kanyang mga magulang. Sa 1 linggo, ay 4 na araw siyang manatili sa bahay ng kanyang mami at 3 araw naman sa bahay ng kanyang daddy. Magmula nang maghiwalay ang mga ito, ay palipat-lipat na siya ng tirahan. God knew how she wished na muli silang magsama-sama sa iisang bubong. Pinag-aaralan ni Carlos sa library ng mansyon ng mga lumang dyaryo na naglalaman ng mga balita tungkol kay Rogelio nang mapasukan siya ng kanyang amang si Attorney Amando. Si Rogelio Bartolome ay isang lalaking nadiin sa kasong murder at kasulukuyang nasa piitan ngayon. Attorney Amando was in his mid-60s. Nakakalakad lamang ito ng diretsyo sa pamamagitan ng walker. Maaga itong tumigil sa pagtatrabaho dahil sa pasumpong-sumpong na heart failures at sa pangako nito sa nasirang asawa
na sa edad na ito ay titigilan na nito ang pagtatrabaho. Pumirmi na lamang ito sa mansyon, makaraan mag-retire. Gayunpaman, nakahanda pa rin itong tumulong kay Carlos. Kung hinihingi ng binata ang mga opinyon nito, bumukod na ang iba pang mga anak nito nang makapag-asawa. Kumusta ang anak ni Roberto? Nakangiting tanong ni Amando habang pumapasok sa library na ang tinutukoy ay si Abby. Isinandal nito ang walker sa dingding bago na paupo sa harap ng desk ni Carlos. Well, sa tingin ko ay hindi pa seryoso si Abby sa profesyon niya, Papa. Napangiting sagot ni Carlos. Hindi ko sigurado kung makakasundo kami ng babaeng iyon. Pero susubukan ko siya. Mukha naman siyang matalino. But I guess, she's not yet ready. Talaga bang hindi ka na mapipigilan sa gagawin mo, iho? Sumunod na tanong nito. I need this case, Papa. He took the scissors from the desk drawer at ginupit ang mga old articles tungkol kay Rogelio. Kailangan ko ito para lalo akong maging tanyag at magaling sa profesyon ko na tulad ninyo. Besides, si Rogelio ay anak ng dating yaya ko. Nang makiusap sa inyo si Yaya Conchi na hawakan ninyo ang kaso ni Rogelio, ay hindi ninyo ito pinagbigyan. But I understand you for doing that. Nangako kayo kay Mama na titigil na kayo sa trabaho ninyo. Pero ngayon, ay sa akin humiling ng tulong si Yaya Conchi at hindi ko siya matatanggihan, Papa. Dahil alam mong makakatulong ang kaso sa profession mo. Napabuntong hiningang sabi nito. Tinatalo ka ng ambisyon mo. Pero hindi mo kilala kung sino ang makakalaban mo, iho. Si Rogelio ay dating bodyguard driver ng isang makapangyarihang senador. Pa, you don't have to tell me everything about the case, sabi niya. Marami na akong nalalaman tungkol sa kaso ni Rogelio kahit na nasa Amerika ako nang mangyari iyon. Biktima siya ng maling katarungan. Idiniin siya sa kaso ng walang sapat na katibayan. For 4 years, ay nagawa niyang magtiis sa kulungan sa krimeng hindi naman siya ang may kagagawan. Dinampot niya ang isang newspaper at binasa ang headline nito. Si Rogelio Bartolome guilty or not guilty? Matapos basahin ay sumulyap siya sa ama. Pa, wala silang sapat na katibayan na si Rogelio nga ang may kagagawan. Nang lahat maliban sa 2 witnesses na, I'm very sure, binayaran lang sila ni Senador. There's no reason for him to do that. Seryosong sabi nito. Come on, Dad. I know you're smarter than me. Napangiting sabi niya. Higit pa sa nalalaman ko ngayon, ang nalalaman ninyo sa Cabrera murder case. Walang dahilan para patayin siya ng isang baguhang bodyguard na natatakot pang ang humawak ng baril. Pinatay siya ng isang professional na assassin na tauhan ng senador dahil maigpit na kalaban niya ito sa politika. At idiniin nila ang pobreng si Rogelio. Palibhasa ay madaling takutin ito. Natapos ang kaso na nakapinid ang mga labi ni Rogelio. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumaban. At ang masakit sa lahat, ay inamin niyang siya ang pumatay kay Senator Cabrera. Walang kalaban-laban si Rogelio, Papa. Tinalo siya ng takot. Napabuntong hininga ng malalim sa Attorney Amando. Matagal nang sarado ang kaso, iho. Sabi nito, huwag mo nang piliting buksan at baka ikapahamak mo pa ito. Papa, kung ako ang nasa katayuan ni Rogelio, hahayaan niyo na ba akong makulong sa isang kasalanan wala akong kinalaman? Makahulugang tanong niya. Of course, hindi. Napatingin sa kanyang sagot nito. Hindi ko matatanggap iyon, iho. That's exactly how Yaya Conching feels for her son.
Aniya, walang abogadong nagtangkang tumulong sa kanila dahil wala silang pera. Lawyers from pro bono sections of several law firms rejected the case dahil ayaw makipag-cooperate ni Rogelio. But I will try to convince him, Papa. Pipilitin ko siyang magsalita at sabihin ang totoo. Aalisin ko ang takot na nakatatak sa kanyang dibdib. Don't blame me if something happens, Carlos. Mahinang saad ng matanda. It's dangerous. I have prepared myself for this case, Papa. Don't worry about me. I know what I am doing. Huwag sanang mangyari ang kinatatakutan ko, iho. Seryosong pahayag ng matandang abogado. Huwag sana. Marahang tumayo ito at kinuha ang walker. Pagkakuwa'y mabagal na humakbang patungo sa pinto. Kahit papano, ay may ilang sandaling pinag-iisipan ni Carlos ang mga sinabi ng ama. Ngunit hindi sapat iyon upang magbago ang kanyang pasya. Ilang araw na niya itong pinagplanuhan. Ilang linggo na niyang pinag-aralan at pinagpuyatan ang kaso ni Rogelio at wala nang makapagpipigil sa gagawin niyang hakbang. He was going to open the Cabrera murder case and nobody could stop him. Wala pa ba si Attorney Illustrad? Kunot noong tanong ni Carlos sa kanyang sekretarya. Mag-aalas 8 na iyon ng umaga at late na ng isang oras si Abby sa usapan nila. Umiling si Annabel. Sa unang tingin ko pa lang ay paimportante na ang babaeng iyon, boss. Sabi nito. Look, 7 o'clock ang usapan ninyo. But it's already 8 o'clock at hindi pa rin siya dumarating. Baka na traffic. Hula ni Carlos. Well, dapat gumising siya ng maaga para hindi siya inabutan ng traffic. Paingos na sabi ni Annabel. Mukhang siya pa ang boss niyan. Hay nako. Boss, I'm sure. Sakit ng ulo lang ibibigay sa iyo ng babaeng iyon. Kaya habang maaga pa, ay sabihin niyo na sa kanya na hindi niyo kailangan ng taong walang disiplina sa sarili. Thanks for the suggestion, Annabel. Muling napakunot noong sabi ni Carlos at naupo sa upuan niya. But I can't do that. Kaibigan ni Papa ang daddy niya. Kaya wala akong magagawa kundi ang tanggapin siya. Bahala kayo, sabi nito. Bumukas ang pinto ng opisina at nagmamadaling pumasok si Abby. Sa suot na denim jeans at loose na polo shirt. Nakasukbit sa likod niya ang malaking backpack. Good morning. Walang bahid ngiti sa mukha ng pagbati niya. What time is it? Yamot na tanong ni Carlos. Sumulyap siya sa kanyang relo. It's 8. Sagot niya. Wala ka bang relo? And don't tell me na nakalimutan mong nasa alas 7 ang usapan natin. Sumandal ito sa backrest ng upuan habang nanatiling nakatingin kay Abby. Tinampal ni Abby ang noo kasabay sa isang sarkastikong ngiti. Oo nga pala. Matagal kang nagstay sa States kaya hindi ka updated sa traffic dito. For your information, grabe ang traffic. Nagtaxi ako dahil hindi ako sanay na mag-drive ng malayo ang pupuntahan. Ipinauubaya ko na sa iyo ang pagmamaneho. Abby, I don't want this to happen again. Tumayo si Carlos at binitbit ang mga gamit nito. Saka walang sabing-sabing tinungo ang pinto. You're an Arlene. Komento ni Annabel nang wala na si Carlos. So, nakataas ang isang kilay na sagot niya. Hindi mo alam kung paano magalit si Boss Carlos. Anito, hindi ka magtatagal dito kung ganyan ang attitude mo. And so what? Tinalikuran niya ang sekretarya nito. Napaismid siya. Walang kibuan sina Abby at Carlos habang tinutungo ang basement ng building. Nang makasakay sa kotse ang binata, ay saka lamang niya napansin ang dalang backpack ni Abby.
Mukhang marami kang dala. Tanong nito. Ano naman niyang energy food? Hindi tayo magma-mountain climbing, Abigail. Natatawang patuloy nito. May dadalawin lang tayong bilanggo sa Muntinlupa. In-start nito ang sasakyan. Naiinis na binuksan niya ang backpack at ipinakita sa lalaki ang nakaibabaw na libro. Libro ang dala ko at hindi energy foods. Mataray na pagwawasto niya. Oh, I'm sorry kung ganoon. Nakangiting sagot nito. Saka walang paalam na kinuhang librong ipinakita ni Abby. What book is... Naputo na sasabihin nito nang makita ang iba't ibang chocolates at kung ano-anong pang pagkain sa ilalim ng libro. So these are not energy foods? Napailing na sabi nito. Yamot na inagaw ni Abby ang libro sa kamay ni Carlos at ibinalik sa bag saka isinara iyon. Natural na magbabaon ako ng pagkain dahil malayo ang pupuntahan natin. Paingus na sabi niya. Pagkakway biglang natigilan. Oh no, I forgot something. Napakagatlabi siya. What is it? Tanong ni Carlos. Sabay sulyap sa kanya. Pwede tayo mag-drop by sa bahay niyo kung importante ang naiwan mo. Ang mga oranges ko. Wala sa loob na sagot niya. What? My oranges? Natigilan siyang muli nang masulyapan niya si Carlos na nakatitig sa kanya sa reaksyon na hindi maiintindihan. Forget about what I've said. Mabilis niyang sabi. Sabay bawi ng tingin. She was blushing. Oranges? Ha? Natatawang sabi nito. Marami namang mabibilhan dito. Kung talagang gusto mo ng oranges. Umiling ito habang nakatutok ang mga mata sa daan. I said, forget about what I've said. Kunot noong ulit niya. Iiling-iling pa rin ito. Ngayon na ako naka-encounter na isang taong katulad mo. So, Abby, aside from foods, what other things make you very healthy? Maya-mayang tanong nito. Exercise. Nakahalukip-kip na sagot niya. You exercise? Hindi makapaniwalang tanong nito. What kind of exercise? How often? 2 minutes? A day? 3? Baka hindi magaling ang aerobic instructress mo, kaya masyado ka pa rin malusog. Bahagya itong natawa. May kilala akong mahusay na aerobic instructress na siguradong makakatulong sa problema mo. Anong problema? Naiiritang tanong niya. Wala akong problema. You have. Ngumiti ito. Just look at yourself in the mirror. Look, Attorney Carlos. We've here hindi para pag-usapan kung anumang exercise na ginagawa ko. Okay? Napipikang sabi niya. Lalong hindi mo dapat pinapakialaman kung anumang ang mga dadalhin ko sa pupuntahan natin. Alright. Wala na akong sinabi. Gusto mo lang ipamukha sa akin na mataba ko. Inis na sabi niya sa isip. As if wala kang kapintasan. Hindi niya napigilan ang sariling pasimpleng sulyapan ito at napahiya siya sa kanyang sarili. Maskulado si Carlos. Nakikinikinita niya kung gaano kakisig ang katawang nakakubli sa suot nito. This man possessed qualities na sinisiguradong kababaliwan ng kahit sinong babae. And she was not immune to his charms. May dumi ba ako sa mukha? Tanong ni Carlos nang mapansin siyang nakatitig sa mukha nito. Their eyes met briefly. Then she looked away. Wala. Mariing sagot niya. Pinigilan niyang sariling sulyapan ito kahit pa ibinubulong ng kanyang isip at puso na gawin niya iyon. Walang naiharap na testigo sa korte si Rogelio, kaya mabilis na isinara ang kasong kinasasangkutan nito. Maliban dito,
ay inamin pa ng lalaking ito ang pumaslang kay Senator Cabrera. Hindi nagtagal, ay dinala ang lalaki sa Muntinlupa at dito ay tuluyan ng ipininid ang Cabrera murder case. Sa loob ng 4 na taon, ay nanatiling nakapinid ang bibig ng akusado. Sa kabila ng pamimilit ni Yaya Kunching na sasabihin nito ang totoo. Ayon sa witnesses ni Senator Eugenio, binaril ni Rogelio si Senator Cabrera. Nang umawat ang matanda sa engkwentro ni na Rogelio at Senator Cabrera sa isang election campaign. It was a false statement na walang ibang nakakaalam maliban kay Rogelio at sa ina nito. Madali nakapasok sina Carlos at Abby sa nasabing kulungan. Ilang sandali lamang ay nakaharap na nila si Rogelio na nakaposas ang mga kamay nito at may nakabantay na 2 gwardya. Attorney Carlos. Nakatayong pagpapakilala ni Carlos sa sarili at inilahad ang palad upang makipagkamay sa lalaki. Nang mapansin ang mga posas sa mga kamay nito, "Pwede bang tanggalin niyo muna ang mga posas niya?" sabi nito sa mga gwardya. Sir, kakamot-kamot sa batok ang sagot ng isang gwardya. "Dito lang kami mag-uusap," kumbinsi ni Carlos. "Hindi mawawala si Mr. Bartolome sa mga paningin ninyo." Walang salitang dinukot ng gwardya sa bulsa nito ang isang susi ng posas at pinalaya ang mga kamay ni Rogelio. Pagkakuway tumayo ang mga ito sa isang tabi, kung saan makikita pa rin ng mga ito ang bilanggo. Agad na nakipagkamay si Rogelio kay Carlos. "Ikinagagala ko kayong makilala, Attorney Adriano," nakangiting sabi nito. Siya nga pala. Siya si Attorney Abby Ilostran. Pagpapakilala ni Carlos sa kasama. "Siya ang makakatuwang ko sa kaso mo." "Kamusta ka, Rogelio?" Nakangiting saad ni Abby at inilahad niya ang kanyang palad. "Mabuti naman, Attorney Ilostran," sagot nito at tinanggap ang pakikipagkamay ng dalaga. Pagkakuway na pabuntong hiningang napaupo. Naupo na rin sina Carlos at Abby. "So, Rogelio, nasabi na ba ng inay mo ang plano namin na muling buksan ang kaso mo?" tanong ni Carlos, makaraan ng ilang sandaling katahimikan. "Nandito siya kahapon," mahinang sagot ni Rogelio. "Sinabi niya sa akin na anak kayo ni Attorney Amado, na nasa Amerika kayo nang maganap ang kaso ko, na interesado kayong muling buksan ito. At gusto kong marinig ang opinyon mo sa bagay na ito, Rogelio." Nakatitig ng tuwid ang mga mata ni Carlos sa lalaki. "Nag-aaksaya lang kayo ng panahon." Napabuntong hiningang sagot ng bilanggo. He was 35 years old, but he looked older. Mahaba ang balbas at buhok, makapal ang bigote, at dumaming lalo ang wrinkles sa noo. "Kung interesado kayo ni inay na buksan ang kaso ko, ipinagpaumanhin ninyo. Pero ako ay hindi. Rogelio, ginagawan kita ng pabor." Pilit na kumbinsi ni Carlos. Wala kang kasalanan at dapat lamang na lumabas ang katotohanan. "Ginagawan mo ako ng pabor?" Ulit nito sa sinabi ni Carlos. "O ako ang gusto mong gumawa ng pabor para sa iyo? Gusto mo maging tanyag na abogado at ako ang gagamitin mo?" Napakunot noo si Carlos sa sinabi nito. Isang tanong, isang sagot, Rogelio. "Ikaw nga bang pumatay kay Senator Cabrera?" Bumawi ng tingin si Rogelio. Pinamulahan ang mukha at may sumungaw na luha na nagpapanglaw sa mga mata nito. "Ako," mahinang pag-amin nito. Matinding takot ang nababasa ni Carlos sa mga mata ng bilanggo. "Hindi ako naniniwala, Rogelio." Sumulyap ito kay Carlos, ngunit mabilis ding nagbawi ng tingin dahil hindi nito makayang sulubungin ang diretsyong pagtitig ng binata. Ayaw nitong mabasa ni Carlos ang mga mata nito, ang isang malaking kasinungalingan
Tahimik si Abby sa kinauupuan niya. Ngunit malilikot ang kanyang mga mata na may waring hinahanap. Napuna ni Carlos na tila pagkabilisang iyon ni Abby, kaya napatingin ito sa katabing dalaga. Halatang katatapos lamang niyang kumain ng sandwich dahil may bahid pa ng palaman sa gilid ng mga labi niya. At nakita pa nito ang sandwich wrapper sa kamay niya. Napakunot noong ito na nanatiling nakatitig sa kanyang mukha. Bakit? Hindi nakatiis na tanong niya pagkaraan, sabay pahid ng panyo sa kanyang bibig. Hindi ito sumagot, kaya pairap na binalingan na lamang niya si Rogelio. Siya nga pala, Rogelio. May mabibilhan bang tubig o juice o kahit anong inumin dito? Walang gayemeng tanong niya sa lalaki. Malayo, attorney sagot nito. Sa labas pa. Kung gusto mo, meron ako sa silda. Huwag ka nang mag-abala, Rogelio. Mabilis na sabad ni Carlos. Matitiis pa ni Attorney Ilustrad ang uhaw niya. Mas mahalagang pag-usapan muna natin ang kaso mo. He gave Abby a sharp look bago muling bumaling kay Rogelio. Napasimangot si Abby. Rogelio Bartolome is right, sabi ni Abby nang pauwi na sila. Let's leave the case closed. Huwag na nating pag-aksayahan ang kaso niya. Tutal matagal naman iyon. At komportable na siyang magpakaburo sa piitan. I'm not asking your opinion, Abby. Nakatutok ang mga mata ni Carlos sa daan. Halatang kanina pa ito konsumido sa kanya. So, ano ang purpose ko? Agad na uminit ang ulong tanong niya. Just keep your mouth shut. Inis na tugon nito. Ha? Hindi ako talking doll na magsasalita lamang kapag sinusian mo. Paingus na sabi niya. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Abby. Nagtitimping saad nito. Kanina pa ako napupuno sa iyo. Ang mga bagay na dapat ay siniseryoso ay tinuturing mong isang laro. Kung hobby mo ang kumain, pumili ka ng lugar. Ah, ganoon? Tuluyan ang uminit ang ulo niya. Nagagalit ka dahil kumain ako sa oras na nakipag-usap ka sa kliyente mo? So, what do you want me to do? Ang magtiis ng gutom? Hindi ka nagugutom, Abby. Sagot nito. Gusto mo lang kumain. Wala kang pinipiling oras, basta't gusto mo. Well, look at yourself. Tiningnan pa siya nito ng mapanuring. This is too much. Malakas na reklamo niya. Who are you? To have control on me. Ako ang tumutulong sa iyo. Ako pa ang masama? At ano naman sa tingin mo ang naitulong mo? Mas malakas na tanong ni Carlos. How old are you? 24? 25? 26? Malayo sa age mo ang kinikilos mo. You're a lawyer, but you don't act like one. Para kang bata. At gusto mo pa pala akong magpakaseryosong katulad mo? Nanlaki ang mga matang tiningnan siya nito. God, Carlos, I'm not as boring as you are. You take life seriously at ayokong gawin iyon because I don't want to wake up one day na makakalbo at tumatanda dahil sa konsumisyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na makukonsumi sa akin dahil hindi mo na muli akong makikita. Magpapakaburo na lang ako sa bahay kaysa sumama sa imposibleng taong katulad mo. Walang imik na nakatutok pa rin ang mga mata ni Carlos sa daan. Dali-daling isinukbit ni Abby ang backpack niya. Stop the car. Bababa ako. Utos niya sa lalaki. Hindi ito sumunod. I said stop the car. Singhal niya. Kapag hindi mo itinigil ang kotse, bubuksan ko ang pintong ito at lulundag ako.
Go on, hamon nito. Mahigpit na hinawakan niya ang pinto ng kotse at umakmang lulundag. Ngunit mabilis ang sasakyan at bako-bako ang daan. Tiyak na mapupuruhan siya. Kung hindi man, mamamatay kapag itinuloy niya ang binabalak niya. Nanginginig ang mga kamay. Nananatili siya sa kinauupuan niya. O bakit nakaupo ka pa rin diyan? Tanong ni Carlos sa ekspresyon na natatawa. Well, I'm not that stupid to commit suicide. Nakasimangot na katwiran niya. Hindi ako tanga. Para magpakamatay ng dahil sa inis ko sa isang tao. I like to go home now. Ihahatid na kita. Formal na voluntaryo nito. Dapat lang. Mataray niyang sabi. I don't have a car. At ayoko nang mag-taxi. Naiiling na hindi na muling nagsalita si Carlos. Pagdating sa tapat ng bahay ni Abby, ay agad na umibi siya at pabalibag na isinara ang pinto ng kotse. Ni hindi man lang siya nagpasalamat kay Carlos sa ginawang paghatid nito sa kanya hanggang sa kanilang bahay. Thanks ha, nanunuyang pahabol na sabi ni Carlos. Stupid! Inis na ganti niya, saka nagtuloy-tuloy na sa loob ng bahay nila. Iyon lang, at ipinatakbo na ni Carlos ang kanyang kotse. Hi Abby! Masayang salubong ni Carmi pagpasok pa lang niya sa loob ng bahay. O ba't ang tagal mo? Akala ko ba? Sandali lang ang lakad niyo ng gwapo. Buwisit ang lalaking iyon. Iritado pa rin siya sa sabi niya. What happened? Nagtatakang tanong nito. Look at me, Carmi. Look at me. Yes, I'm looking at you. Anito. So now, what? What can you say about me? Tanong niya. Well, mukhang lalo kang tumataba ngayon. Nakangiting sagot nito. Siguro ang dami mo na namang kinain ano. Did that handsome attorney invite you out? Saang restaurant kayo kumain? Isa ka pa. Nanggigigil na sabi niya. Saka tinalikuran ang kaibigan at tuloy-tuloy na pumanhik sa hagdan. What I mean, chubby ka lang. Abby, nakasunod na bawi nito. Ano ka ba? Hindi ka naman dating napipikon. Ipinamumukha sa akin ni Carlos na mataba ako. Inis na kwento niya. Kulang na lang natawagin niya akong baboy. I hate him. I really hate him. Bigla ka namang yatang naging conscious sa figure mo. Nakataas kilay na sabi nito. I thought accepted mo na talagang mataba ka. Healthy pero mataba. Iritadong sagot niya. Kasalukuyang pumapanaog si Sylvia, ang 50-year-old na ina ni Abby. Maganda rin ito at palaayos. Dangan lamang at tabain itong katulad niya. Oh, what's the matter, girls? Tanong nito. You seems arguing. May problema ba? I hate him. Masama ang loob na humalik siya sa pisngi ng ina. Hate who? Tanong nito. That stupid man. Sagot niya saka nagtuloy-tuloy sa kwarto at pabalibag na isinara ang pinto. O ano ang problema ng kaibigan mo? Baling ng ina ni Abby kay Carmi. Ang figure niya tita. Sagot nito. Pinoproblema pala ng anak ko ang figure niya. Napailing ang saad ng ina ni Abby. Kung sa bagay, yan din ang naging problema ko noon. Perhaps, kaya ako ipinagpalit ng ama niya sa ibang babae. Malungkot na pumanaog ng hagdan ang nagsisentimentong Gina. Napailing na sumunod na lamang si Carmi. It was a beautiful morning at maagang nagising si Abby. Pagkatapos ng mabititiwan niyang salita kay Carlos,
na hindi na siya muling magpapakita rito. Ay heto, nag-iisip pa rin siya kung pupunta sa opisina nito o mananatili sa bahay. She could not deny the fact na may mga nadarama siyang excitement whenever Carlos came into her mind. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, ay tumayo siya at binuksan ang walk-in closet niya. She took a simple dress. Patutunayan niya kay Carlos na maganda pa rin ang hubog ng katawan niya kahit chubby siya. Ngunit sa laki ng tinaba niya, halos bumuka na ang tahi ng damit ng pilitin niya itong isuot. Hindi nasisiraan ng loob na sumubok siya ng ibang damit. Ngunit nabigo pa rin siya. Napagkasyahin ito sa katawan niya. Ano ba? Sa loob-loob niya. Makisama naman kayo. Bumukas ang pinto ng kanyang silid at inuluwa si Sylvia. Halos lumuwa ang mga mata nito sa gulat nang makita siyang sumusukat ng bestida. O anong nakain mo anak? Nakangiting tanong nito. May date ka ba anak? Umiling siya. Naisip ko lang na nabubulok na ang mga damit ko dito sa closet. Bagay ba mami? Well, bagay naman. Kaya lang, nag-iisip na pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Medyo masikip na sa iyo. Kung gusto mo, pupuntahan natin ang modesta natin at ipatatahi kita ng magagandang damit. Or if you have time, mag-shopping na lang tayo. Ikaw naman kasi, hindi ko na nga maiintindihan kung bakit bibihira ka nang magsuot ng ganyang mga damit. Palagi na lang jeans at t-shirts ang nakikita kong suot-suot mo. Nalulumong naupo siya sa gilid ng kama. Paano naman kasi? Hindi ako komportable pag nakadress. Feeling ko ay pinagtitinginan ako ng mga tao at lihim na pinagtatawanan kapag nakabistida ako. Wala yatang korte ang katawan ko. Naupo ang kanyang ina sa kanyang tabi. Alam mo ba, Abby, na mahilig akong magsuot ng mga sexing damit noong naniligaw pa lang sa akin ang daddy mo? Napapangiting pagbabalik gunita nito sa nakaraan. I always wanted to impress him. Hindi mahirap para sa akin na gawin iyon dahil talagang sexy ako before. Gusto ko tuloy isipin na nagpapasexy ka na rin sa kung sino. Kaya mo pilit isinusuot ang mga dati mong damit. Of course not. Kaila niya at tumayo upang kunin sa closet ang polo shirt at jeans na siyang nakasanayan niyang isuot. Masama bang isukat ang mga dating damit ko? Now, I still want to impress your dad. Pagpapatuloy ng kanyang ina. But I don't have the guts to. I feel like I'm trying hard, babe. Pumurmal ang mukha nito. Ano iha? Have you talked to your dad? Bibisita pa siya ba rito? I don't think so. Napabuntong hiningang sagot niya. Ang gulo-gulo ninyo kasi. Hindi ko kayo maiintindihan. It seems naman na mahal pa ninyo ang isa't isa. The problem is parehong mataas ang pride ninyo. Anyway, today is Wednesday, and it's time for me to go to Daddy's house. Hindi ka ba nahihirapan sa nangyayaring ito, iha? Tanong nito. May panglaw sa mga mata. More than anyone else. Ako ang mas nahihirapan sa sitwasyon nating ito, mami. Seryoso niyang sagot. Gusto kong mabuo muli ang pamilya natin. Sana ay paniwalaan mo nang walang ibang babae si Daddy. He's faithful to you, I swear. Kung gusto na niya makipagbalikan sa akin, sana noon pa niya ako sinuyo. Sabi nito. Pareho nga kayong may mataas na pride. Iiling-iling na paglagay ng isang perasong damit sa bag ni Abby. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyo. Ang hirap talagang magpalaki ng mga magulang. Bumili ng sariling bahay ang ama ni Abby sa isang exclusive subdivision sa Quezon City nang makipaghiwalay ito sa kanyang ina. Ang 60-year-old na lalaki ay masipag at dedicated sa trabaho nito.
At ang oras at panahon nito ay nakatuon lamang sa sarili nitong negosyo. At hindi totoo ang sapantahan ni Sylvia na may ibang babae ito. O ang akala ko, hindi ka na naman papayagan ng mami mo na umuwi rito. Nakahinga ng maluwag na sabi ng kanyang ama nang maratnan siya na nagkakape sa breakfast nook ng umagang iyon. Can't she do something? Yun ang pagkasunduan ninyo. Sagot niya at naupo sa harap ng kanyang ama. Kung bakit kasi hindi pa kayo nagkabalikang dalawa? Malaki ang problema ng mami mo. Humigop ito ng kape. Masyado siyang selosa. Insecure lang si mami dahil mataba siya. Pagtatanggol niya sa kanyang ina. Ganoon ang papel niya. Ang ipagtanggol ang mami niya kapag kaharap niya ang ama. At ipagtanggol naman ang daddy niya kapag kaharap ang ina niya. Ginawa niya ang lahat ng paraan upang magkabalikan ang mga ito. By the way, tumawag si Carlos sa akin last night. Pagkaraan paglilihis nito sa usapan. Are you going to report to his office today? Never. Mariing tugon niya. He's the most arrogant man I ever met. And I don't want to see him anymore. Pinapaiiral mo na naman ang bad attitude mo. Napailing na komento nito. Carlos thinks he's somebody kahit wala pa siyang napapatunayan. Inis na kwento niya. Kahit wala namang kakwenta-kwentang kaso ay gusto pa niyang pakialaman. The Cabrera murder case? Tanong ng kanyang ama. Aha. Well, for me, it's a big case, Abby. Everyone knows about the case. At maraming nagsasabi walang kasalanan si Rogelio sa nangyaring iyon. He's innocent at tama lang ang balak ni Carlos na buksan ang kaso. That Rogelio does not want to cooperate. Mayroong sabi niya. Nagsasayang lang siya ng oras, Daddy. At ayokong pati ako ay magsayang ng panahon. Yung pamamalagi mo sa bahay ng ilang buwan, Iha, ay pag-aaksaya na ng panahon iyon. Napapangiting paalala ni Roberto sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mo? Parang hindi ka namang interesado sa profession mo. I told you, naghihintay lang ako ng magandang timing. At nag-aaksaya ka ng panahon, Iha? Seryosong sabi ng ama. Don't tell me. Naipapahiya mo na naman ako sa papa ni Carlos. Hindi man sabihin ni Carlos, alam kong he needs you. Ngayon na wala pa siyang pangalan. And you need him too. Para sa iyo rin ang lahat ng ito. Pareho niyong pakikinaban ng isa't isa. Kaya nobody is taking advantage of anyone. But, Daddy, ikaw rin. Nakangiting putol nito sa sabihin niya. Mahirap gumawa ng pangalan sa profesyon mo kung babagal-bagal ka. I tell you, Iha, ang abogadong walang pangalan ay hindi umaasenso. Alright, I give up. And yet, itinaas ang dalawang kamay. Pupuntahan ko na si Carlos kaysa mapundi ang mga tainga ko sa kakulitan ninyo. That's my girl. Malawak ng ngiting pinakawala ni Roberto Ilostrat. Pinipigil ni Annabel ang pagtawa habang pinagmamasdan si Abby mula ulo hanggang paa. Wearing a slightly fitted casual dress, nagpunta si Abby sa opisina ni Carlos ng umagang iyon. Bagamat black ang suot niyang damit, hindi pa rin naikubli ang pagiging chubby niya. She wore a slight makeup, some jewelry, and a perfume. Hindi na backpack ang bitbit niya, kundi isang mini clutch bag. Where the hell do you think you're going? Tanong ni Annabel. Pagkagkuway ay hindi na napigilan ang pagsilay ng sarkastikong ngiti sa mga labi. Of course kay Carlos. Mataray niyang sagot. Sorry. Kunway natampal ang noong sabi nito. Kamuntik na kasi kitang hindi makilala
sa itsura mo na ito. Muling naglakbay ang mga mata nito sa kanya, mula ulo hanggang paa, na may panunuyang ngiti sa mga labi. Anyway, hintayin mo na lamang si boss. Iiling-iling na ibinalik nito ang paningin sa monitor ng computer. Nagtitimping na upo siya sa sofa at hindi niya napigilang pagmasdan si Annabel mula ulo hanggang paa. Mahaba ang tuwid nitong buhok na palaging nakalugay sa likod. Maganda itong magdala ng damit, lalo pat slim at long-legged ito. Kung tutuusin, ay mas matangkad pa siya kaysa rito. Frankly speaking, Abby, I don't like you. Pagkaraay muling saad nito na ang mga mata ay nanatiling nakatutok sa computer. Ang mga taong hindi ko gusto ay hindi tumatagal kay boss. Nagtaas noo pa ito. Really? Taas kilay na sagot niya. Well, let's just wait and see, Annabel. If I were you, Abby. Pinutol ang mga salitang iyon nang biglang pagdating ni Carlos. Ma'am Abby, sabi nito. Iyan ang gusto kong itawag mo kay Attorney Elostrad. Do I make myself clear, Annabel? Tumaba ang puso niya sa pagtatanggol na iyon ng binata. Next time, paingos na sagot ng sekretarya at bubulong-bulong na binalingan ang ginagawa. Saka lamang binalingan ni Carlos si Abby. Mabuti naman at naisipan mo pang bumalik. Formal na sabi nito. He noticed her new look, but he ignored it. Because my dad wants me to. Pairap niyang sagot. Let's go. Iyon at humakbang na palabas ng opisina ang binata. Enjoy doing your work, Annabel, sabi niya, bago sumunod kay Carlos. Bye. Iniwanan pa niya ito ng isang nang-iinis na ngiti. Nagtiim ang mga bagang ni Annabel habang sinusundan siya ng tingin. Katulad ng dati, ay sasakyan ni Carlos ang ginamit nila. Dinala siya ng binata sa tapat ng isang one-story law office sa Quezon City. Tahimik na sumunod siya nang bumaba ito. Ang opisina ay nakasara at halatang matagal nang hindi nagagamit. This is my father's old office, sabi ni Carlos nang makapasok sa loob. Nagkalat sa sahig ang mga patong-patong na files, libro, at kung ano-ano pang mga dokumento. Magulo ang pagkakalagay ng mga libro sa shelves. May mga agiw at anay sa dingding at kisame ng opisina at alikabok sa sahig na halatang hindi na nalilinisan. Opisina ba ito? Nakapamaywang niyang tanong. Mukhang stockhouse ito. I was hired by the Abad's law firm a month after I came home from the States. Kaya hindi ko na nabigyan ng atensyon ito. Kahit palaging pinapaalala sa akin ni Papa. Paliwanag nito. Now that I'm opening a big case, naisip kong will be needing this office. Naupo si Abby sa desk at inangat ang telepono sa ibabaw niyon. Wala siyang narinig na dial tone. Walang linya iyan. Napangiting sabi ni Carlos. Tinupad ni Papa ang pangako niya kay Mama na pagkatapos ng huling kasong hinawakan niya ay pipermi na lamang siya sa mansyon. Tinilikuran niya ang pagiging abogado niya, pati na ang opisinang ito. So are you ready? Baling nito sa kanya. What we're going to do now? Tanong niya. Sisimulan na nating pag-aralan ang kaso ni Rogelio. Sagot nito. In this dirty office? Nanlalaki ang mga matang muling tanong niya. Well, darating ang mga katulong namin sa bahay mamaya upang maglinis dito. Sagot ni Carlos. In the meantime, we can start fixing the files and books here. He glanced at her then smiled. Nagbihis ka pa ng maayos. Sayang lang ang damit mo. Kung marurumihan iyan. If you want, gamitin mo muna ang extra shirt ko sa kotse. No thanks. Napipi ko na lamang na sagot niya.
Nagbihis-bihis pa siya ng maganda at nag-ayos ng sarili. Iyon pala ay paglilinisin lamang siya ni Carlos. At mukhang hindi pa naman ito napansin ang pagpapakyut niya. Isa-isa nitong dinampot ang librong nagkalat sa sahig at inilagay sa shelves. Nagdadabog na napilitan na rin siyang tumulong. Kung sinabi mong paglilinisin mo lang ako sa maruming sahig na ito, sana hindi na ako nagpunta sa iyo. Hindi niya napigilang reklamo. Who was expecting you to come to my office anyway? Tanong ni Carlos. Sinabi mo na kahapon na hindi ka nababalik. Kaya hindi na ako umasang darating ka pa kanina. Alam ni Carlos sa kanyang sarili na nagsisinungaling siya nang sabihin niya ang mga salitang iyon. God knew how excited he was to be with Abby again, and he could not explain that strange feeling. Para siyang minamag nito ng babaeng ito, kahit pa tinuturing niya itong isang hindi kaibig-ibig na babae. I don't believe that. Confident niyang sabi. Tumawag ka kay Daddy dahil kailangan mo ako. You need someone like me very badly dahil wala ka pang pangalan. At sa libreng service ko ay malaki ang matitipid mo. The problem with you is you don't know how to accept the truth na hindi mo pa kayang magtrabahong mag-isa. I had won a case without anyone helping me or assisting me. May pagmamalaking tura nito. Alin? Nakataas ang isang kilay na sinulyapan niya ito. Yung concubinage case. Kahit naman sinong abogado, ay kayang ipanalo ang minor case na iyon. Especially if your client is the legal wife. Isa iyon sa mga unang kasong hinawakan ni Carlos. Ayon sa daddy niya. Magtatalo na naman ba tayo? Seryosong tanong ni Carlos pagkakuan. Di ba't parte naman ng trabaho ng abogado ang makipagtalo? Pabalang na sagot niya. Sabay na pabagsak na ibinaba sa ibabaw ng desk ang nakasalansa na maruruming librong dinampot niya sa sahig. Sa lakas ng pagkakabagsak niya ng mga libro, ay tumama sa mukha, mga braso, at damit niya mga alikabok na nakabalot sa mga ito. What a mess! What's the matter? Tanong nito. Nang makitang siyang dering-dering pinapapaga ng alikabok ang sarili. Nakikita mo na. Magtatanong ka pa. Naiiritang sagot niya. Natatawang tumalikod si Carlos palabas ng pinto. Nang bumalik ito, ay bitbit na nito ang isang puting t-shirt na kinuha nito sa kotse. Isuot mo muna ito. Natatawang inabot nito sa kanya ang kamiseta. Nang iinis ka ba? Yamot na tanong niya. Nagmamagandang loob lang ako, Abby. Sagot nito na nakatitig sa mukha niya. At anong gusto mong gawin ko? Nasadyang hindi mapigilan na tuluyang pag-init ng ulo. Huhubarin ko ang dress ko para isuot ang t-shirt na ito? Gusto mo yan ang isuot ko? Para mapagpiestahan mo ang mga legs ko? Ganun ba? My goodness. Napatutop sa noong sabi ni Carlos. Wala na akong ginawang tama. Patuloy nito. Sa tingin mo ba, ay pagtsatsagaan kong tingnan ang sumulyap ito sa legs niya. Pagkakuwa'y iiling-iling na tumalikod. Nakuha kaagad ni Abby ang naisabihin nito na hindi ito magtsatsaga sa amino ay poste ng Meralco na legs niya. Sa inis niya, ay naibato niya rito ang isang makapal na libro sa desk. Kung hindi maagap na nakailag ang lalaki, ay baka naligo na rin ito ng alikabok. Better luck next time. Nakatawang sabi nito ng lumingon. Nanggigigil sa inis na humarap siya sa bintana na nakahalukip-kip. They had a brief tour of the place. Afterwards, huminto sila sa kitchen. May hagdan dyan papunta sa underground.
Itinuro ni Carlos ang ilalim ng dining table. Yan ang secret room ng Papa. You will see it pag malinis at maayos na. Tila balisa si Carlos habang palakad-lakad sa gilid ng swimming pool. Nang matanaw ang kanyang ama kinagabihan, gamit ang walker na marahang lumapit ang matanda sa anak. Nakausap ko si Roberto kanina. Untag dito sa pag-iisip ni Carlos. Pumunta pala si Abby sa opisina mo kanina. Akala ko ba'y ayaw na niyang bumalik sa iyo? Para namang hindi mo kilala ang ugali ng spoiled brat, arrogant, at manipulative na tao, Papa. Napapangiting sagot ni Carlos. Sabay tigil sa paglalakad at napaupo na lamang sa lounge chair. Childish si Abby. Kung hindi niyo lang kaibigan ang daddy niya, ay hindi ako papayag na makatrabaho siya. Hindi mo masisisi ang bata, iyo. Napapangiting sagot ni Amando at napaupo sa katabing lounge chair niya. Ang mag-asawa ay walang panahon sa kanya. Si Sylvia ay madalas magbabad sa mga amiga nito habang naglalaro ng mahjong. Samantala, ang ama nito ay abala sa trabaho. Wala silang panahon na disiplinahin si Abby, lalo na ngayon na naghiwalay na ang mag-asawa. But it's not enough reason para lumaki siyang ganoon. Napabuntong hiningang sabi niya. Lumaki rin akong hindi na masyado nabigyan ng atensyon. Remember? Noong nabubuhay pa si Mama, ay busy ito sa kanyang negosyo at resort sa Puerto Galera. At ikaw ay in-demand na abogado na wala ng oras sa amin at sa sarili mo. Halos kay Lola na ako lumaki at marami rin siyang pinagkakaabalahan para mapagtuunan niya ako ng pansin. Kaya maswerte kami ng mama mo, iho. Napangiting sagot ng kanyang ama. Tumira ka sa lula mo na wala siyang naging problema sa iyo. Ang mga kapatid mo ay mababait din katulad mo. By the way, kumusta si Rogelio? Pag-iiba nito ng usapan. Tumanggi siyang buksan ang kaso. Sagot niya. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Hindi ako titigil sa pagbisita kay Rogelio hanggat hindi siya pumapayag na buksan namin ang kaso niya. I'm just here kung kailangan mo ang tulong ko, iho. Sabi nito. No, Papa. Natapos ang pagiging abogado niyo. Nang mangako kayo kay Mama, natitigilan na ito. Hayaan yung malutas ko na ang kasong hahawakan ko sa sarili kong pamamaraan. Ayokong isipin ng mga tao na naipanalo ko ang kaso at naging magaling abogado ng dahil sa ama ko. Gusto kong makilala bilang ako, si Attorney Carlos Adriano. If that's what you want. Napabuntong hiningang sagot ng kanyang ama. Magsasalita pa sana si Carlos nang dumating ang katuno. Nasa living room daw si Yaya Kunching at gustong makipag-usap sa kanya. Dali-dali siya nagpaalam sa ama at hinarap ang butihing ina ni Rogelio. Yaya Kunching? Nakangiting sambit niya nang bumungad sa living room. Nanggaling ako sa piitan kaninang hapon. Agad na balita ng dating yaya niya. Nakaalis raw kayo, sabi ni Rogelio. Sumadya ako rito upang ipaalam sa iyo na pumapayag na ang anak ko na buksan natin ang kaso niya. Iyon lang. At sumilay ang malawak na ngiti sa mga labi ni Carlos. Nasorpresa si Abby sa bagong ayos ng dating opisina ni Attorney Amado. Kinabukasan, maaga niyang iniwan dito si Carlos kahapon dahil sa matinding iritasyon niya sa lalaki. Nangako siya sa sarili na hindi na muling tatapak sa opisinang iyon. Ngunit heto, at hindi na naman niya napigilan ang sarili na muling makipagkita sa binata. Sa labas ng pinto ng opisina,
ay pangalan na ni Carlos ang nakalagay, pati na sa ibabaw ng desk nito. Malinis at maayos na ang opisina dahil pinagtulungan iyong linisin at pagandahin ng mga katulong ng mga Adriano. Pininturahan na rin ang mga dingding, makintab na ang sahig, at nakahanda na rin ang isa pang desk para sa kanya. So, how do you find it? Nakangiting tanong ni Carlos nang bumungad siya sa pinto. Maaga itong pumasok upang ayusin ang ilang pang mahahalagang bagay na kailangan sa kaso ni Rogelio. Okay lang, formal na sagot niya. That is your desk. Itinuro ni Carlos ang desk niya sa may bintana. For the meantime, ay cellphone muna natin ang gagamitin natin. Dahil sa susunod na araw pa magkakaroon ng linya ang mga telepono rito. Naupo siya sa upuan ng magiging desk niya, matapos maibaba ang mga gamit sa ibabaw niyon. Hindi na ba pupunta rito si Annabel? Tanong niya. For what? Sagot nito. Marami siyang inaasikaso sa firm. Don't tell me. Wala tayong sekretarya dito. Pinukulan niya ng tingin ang binata. Kailangan na ba natin? Naupo sa desk nito ang binata at may ilang dokumentong inilagay sa brown envelope. Kaya nga kampante ang loob ko dahil nandyan ka. Excuse me? Nakataas ang isang kilay niya. I was not sent to a law school just to be your secretary, mister. May bahid ng ngiti ang mga labi na bumaling sa kanya si Carlos. Saka lamang nito napuna na bumalik siya sa dating suot na jeans at long sleeve polo. Ngunit pinili nitong wag nang punahin ang bagay na iyon. At baka ikagalit na naman niya. Hindi ko sinabing ikaw ang tumayong sekretary. Paglilinaw nito. What I mean is, may makakatulong ako kahit walang sekretarya. Anyway, alam kong makakaya natin magtrabaho in the absence of a secretary. Sa States nga, ay sanay ang mga new lawyers na sila lang ang gumagawa ng lahat sa opisina. From typing articles to making coffees. Hindi ako marunong magtimpla ng kape. Paingos na sabi niya. Did I tell you to make my coffee? Kumunot ang noong tanong nito. Mas maganda na yung malinaw ang usapan natin. Well, napabuntong hiningang sabi ni Carlos. Mas mabuti pang umalis na tayo bago pa humantong kung saan ang usapan natin. And where we are going? Kunot noong tanong niya. Bibisitahin natin si Rogelio sa kulungan. Sagot nito. Again? Again and again dahil pumayag na siyang buksan ko ang kaso niya. Hindi alam ni Abby kung bakit may kabang dumapo sa dibdib niya. Pakiwari niya ay ito na ang simula upang magpakaseryoso siya. Alam niya yung hindi isang biro ang maging bahagi ng pagbubukas ng isang mabigat na kaso. Matapos bisitahin ni na Carlos at Abby si Rogelio sa kulungan, ay bumalik sila sa opisina upang umpisahan na ang masusing pag-aaral sa kaso nito. Nang sumunod na araw, ay inasikaso na ni Carlos ang apelasyon ng kaso sa Court of Appeal. The next morning, ay binulaga si Senyor Guillermo Eugenio ng balita tungkol sa reopening ng Cabrera murder case. Habang nagkakape sa lanay ng mansyon nito, ay nabasa ng 45-year-old na senador sa newspaper ang detalye ng lahat. Sa dakong itaas ng artikulo ay naroroon ang larawan ni Carlos. Attorney Carlos Adriano, mahinang sambit ng senador. Habang binabasa ang newspaper na dinala ng nakakatanda nitong kapatid na si Delphine Eugenio. Gwapo pa rin ang senador sa edad nito. Mistizo ito at batang tingnan kaysa sa tunay na edad nito. Dahil sa galing nitong magdala ng damit. Marami ang nagsasabi na nakatulong ang kagandahang lalaki nito upang manalo sa mga nakaraang eleksyon. Maagang pumasok at nakilala sa politika ang lalaki dahil nagmula ito sa angka ng mga politiko.
Sa kabila ng pagkakasangkot ng pangalan nito sa murder case ni Senator Cabrera, naihalal pa rin ito sa posisyon dahil sa maimpluwensyang pamilya nito. Ang bunsong anak ni Amado Adriano na umuwi lang sa Pilipinas upang ituloy ang kaso ni Rogelio Bartolome. Tanong ng 51-year-old na si Delfin Eugenio. Exactly, Kuya Delfin. Nakangising sagot ni Guillermo. Ano naman kaya ang kayang gawin ng pititsuging abogadong iyan? Saad ni Delfin. Pero kailangan pa rin nating makasigurado, Kuya. Ani ni Guillermo. Kailangan pa rin nating gumawa ng hakbang upang hadlangan ang lalaking ito sa binabalak niyang gawin. Masyado siyang pakialamero, saad nito. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.